He's back! May diwatang nagbabalik! Wala mang pakpa, pero mataas ang lipad ng kanyang negosyo noong 2024. Siguro ito na makatuluyan ko si Kuya. Ang diwatang minsan nating kinagiliwan. May libreng kiss. Ang diwatang minsan tayong binusog. Ang pagbabalik at ang pagbangon ni Diwata, ayan na. Walang iba kundi si Diwata ng Diwata Pares Overload. Viral pares vendor na si Diwata, minsang sinubok ang katatagan. At ngayon, unti-unting bumabangon at patuloy na lumalaban. Si Deo Balbuena, o mas kilala sa tawag na Diwata, tubong samar at ang nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid. Bilang bunso at unikong iho ng pamilya, hindi maikakaila ang bigat na kanyang hinarap, lalo na pagdating sa kanyang kasarian. Di ba ang name mo is Diwata? Paano ka naglaydlad sa parents mo? Actually kasi nung maliit pa ako, tago talaga sa probinsya namin. Tapos yung father ko, parang galit sa pagkabading kasi sa probinsya ganun pagkabading kasi parang hindi nila matanggap noon pa. Nagpapanggap akong lalaki kasi nga nagagalit yung tatay ko. Dahil sa kakapusan sa probinsya noon, sa edad na 16, sumama siya sa kanyang mga kapatid para lumuwas ng Maynila at dito maghanap buhay. Pero hindi ito naging madali. Gusto ko balikan natin yung buhay mo, yung kwento ng buhay mo. Imagine, from sa ilalim ng tulay, ngayon meron ka ng sariling bahay. Kasi dati ang trabaho ko talaga, nung nasa ilalim ako ng tulay, ang source of income namin doon, mga lakal. Tapos bibita namin yung kalakal. Parang survivor yung buhay namin doon. Nag-construction worker ako. Tapos siguro mga 5 years ako sa construction. Pinasok mo pa yung talagang pang-barako na in construction. Oo. Yung trabaho ng lalaki, nagagawa ko dahil nga takot ako sa tatay ko. Kung ano yung ipagawa niya sa akin, ginagawa ko kahit na masama yung loob ko. Pero nagbago ang landas ni Diwata magmula ng pandemya. Nawala yung trabaho namin, bumalik ulit ako sa ilalim ng tulay. Doon ako nag-start magtinda-tinda. Yung natira kong puhunan na sahod ko, ginawa kong puhunan. Siguro mga pang-siyam na to, no? 8, mga ganyan. Mula sa construction, si Diwata napunta sa pagluluto. So bumili kami ng cart na second hand. Doon nabuo yung Paris na tinda ko. Ang hindi niya inasahan, taong 2024, mamumukadkad at lilipad ang kanyang munting negosyo. Tapos yun nga, swinerte ako kasi noong mga time na yun, pinilahan ako, ang daming customer talaga. Ang bilis mag-rolling ng pera. Habang kumikita naman ako, nag-iipon ako. No way but up nga mga kapuso. May lumapit sa akin na maganda yung usapan namin. Ang usapan namin, tutulungan niya ako ma-expand yung Diwata Paris. Wala akong gagastusin, wala akong ilalabas na pera, pangalan ko lang. Tatanggap ako ng franchising fee at saka royalty fee. Walang kapares ang saya ni Diwata nang maitayo ang iba't ibang naglalakihang branches ng kanyang Diwata Pares Overload. Ay, bibigyan ko sa kuya ng pamasahe niya kasi imagine from Mindoro. Yes, oo. Lang dito. Mas lumaki ang kita at dumami pa ang naipundar niya. Alam mo guys, yung binigay ko kay kuya, hindi yun bayad ha. Masasalamat ko lang yun. Sa kanya ring pag-angat, lalo siyang nakilala. Iba't ibang mga artista at public figure pa ang kanyang nakakasalamuha. Pero ang saya ni Diwata, napalitan ng problema. Simulang nawala yung trending, nagsarahan yung mga parisan, tapos ang dami naging basyo, naka-apekto din talaga. Ang naging problema kasi, wala akong natanggap na franchising fee, tapos ako pa nga yung nautangan nila doon sa kausap ko ng pera. Tapos ang nakakalungkot pa, yung utang nila sa Quezon City na almost 312,000, ako yung nagbayad. Kaya sa madaling salita, parang na-scam ako doon sa parisan ko na yun. Bukod sa mga negosyo, bumagsak din siya sa presinto. Nakulong ako dahil yung business ko non-compliant sa SSS. Bigla akong may warrant doon. Nagulat ako. So nag-bill ako. Nung paglabas ko, pumunta ako sa kanila, nakipag-settle ako. So dismiss naman yung kaso. At hindi pa raw natatapos dyan. Ang ininda niyang bigat dahil pinaulanan din siya ng mga pambabash online. Kahit anong gawin mo sa pagmumukha mo, di na maiaalis sa isip ng mga tao kung anong attitude mo. Ang nagawa ko lang naman na medyo nagalit sila yung hindi ako nagpa-picture. Tapos binati ko ng happy birthday na lilipas din yan. Doon sila nagalit. Sila kasi pag nagsalita, below the belt. Alam mo yung pati yung pagkatao, pag nagsalita sila, akala mo yung hawak na nila yung buhay mo. Anong lesson mo sa mga nag-bash sa'yo? Pagka-basher kasi wala namang ambag yan sa buhay ko eh. Kaya in-ignore ko na lang. Yun ang mga natutunan ko.
Marami man ang nawala kay Diwata, patuloy pa rin siyang lumalaban. Nakapag-save ka ba dati? Hindi naman ako naging, nung gastos dito, gastos doon. Sabi ko, pag kumita talaga ako, ipon. Mag-save ako ng pera. At least, dumating man ang point na walang-wala ako, meron akong mahuhugot. Pangalawa, meron akong ibang negosyo na hindi pares, na karamihan hindi nila alam. Ano yung mga negosyo? Meron kasi akong mga DJB, safety gears trading, yung mga pang-construction, mga sapatos, mga helmets, yung mga ganyan. Supplier ako niyan. Kasi napasok mo na yung construction, kaya alam mo kung saan ka humuhugot ng lakas. Sino yon? Siyempre, family, mother. Kaya naman tingnan mo. Wow, grabe yung galing Japan. Binigay Sa'yo ni to, Diwata. ayan kay mother Mga kapatid, mga pamangkin. So, di ba, kaya nga, tapos siyempre sa sarili ko na rin para kahit papano, mayroon din ako in the future. Pagkatingin kayo sa akin, maganda ba ako? Parang hindi na kayo nag-order, nakatingin na lang kayo sa akin. The comeback is real, mga kapuso. Dahil hindi man daw itong singlaki ng mga pwesto niya noon, ilalaban daw ni Diwata ng todo ang kanyang Paris cart ngayon. Para tuloy pa rin yung Paris, para may diskarte pa rin ako, nagpagawa ngayon ako ng cart. Para wala masyadong obligasyon. Kasi pag cart lang, gasolina lang, din kasamang bantay. So yun lang, palit-palitan. Kahit maraming basher, may mga customer din naman talaga na sinasadya talaga para puntahan yung parisan ko para matikman hanggang ngayon. Kaya kung na-miss nyo ang mainit-init, malinamnam at malasang pares ni Diwata, ngayong araw, may pamunting handog ang good news. Libreng Diwata Pares Overload para sa ating mga kapuso sa kalsada. Hello, Paris. Ay ba yan? Masarap yan, tikman mo. Paris ko yan, tikman mo, masarap yan. Kainin mo ha. Hi kuya, bigyan kita ng Paris ko, masarap to, tikman mo at kumain ka na. Salamat. Ayan, kainin mo yan ha, masarap yan. At para naman daw sa mga taong sumusuporta sa kanya, may mensahe para sa inyo si Diwata. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta kasi alam mo sa kabila ng maraming bashers, marami din naman talaga na intindihan ako at sumusuporta pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyo. Pati na din sa mga bashers, salamat kasi tumataas yung engagement ko sa Facebook dahil sa comment nyo. So may naitulong pa rin kayo sa akin, di ba? So yun lang, enjoy lang natin yung buhay, wag natin masyadong seryosohin. At para i-celebrate ang iyong pagbabalik, Diwata, maraming salamat sa lahat ng pagbahagi mo sa amin ng mga leksyon na natutunan mo. Thank you talaga. Maraming Nandito ka salamat sa Good din po News. sa inyo, Miss Maraming. Vicky. At syempre, meron kaming munting alay para sa'yo. Thank you very much. Ay, thank you po. Welcome back. Thank you. At ito, thank you. Thank you. Ayan. Ayan, may pakik pa. O, di ba? Ayan. ang natutuhan ni Diwata, kapares na ng buhay ang mga maling desisyon, ang pagkabigo. Pero mahalagang huwag magpalunod sa sitwasyon. Sa halip, gamitin itong susi para matuto at gawing sandata para muling makabangon. Ika nga sa trending dialogue ng isang kilalang vlogger, tayo ay nasa fine dining restaurant. Kaya malamang ang nasa mesa, steak. With matching mashed potato on the side. Shala! Ang kaso, marami sa atin hindi afford mag-steak dahil may kamahalan. Pag steak, mahal yan. Makakain ka lang yan, kundi sa mga hotel-hotel na, gano'n eh. Pero teka, ano itong nauusong steak daw ngayon? Na ang pwesto, sa kalye? At ang presyo, 150 pesos? Steak na abot kaya, saan makikita? Tutukan yan. Ang trending steak sa kalye, hindi naman daw nalalayo sa steak sa mga fine dining restaurant. Tinimplahan din ito ng pinagsamang asin, paminta at rosemary herb na siyang nagbibigay aroma sa steak. Saka isinalang. Medium rare? Well done? What's your preferred doneness, sir, ma'am? 30 segundong salang sa magkabilang side at inirest ng 5 minuto bago muling iniluto para raw ang karne oh so tender. Hindi ka talaga lugi sa steak na may sides pang mashed potato at green beans. Yung mga napapanood ko sa TikTok,
curious. Malambot daw, ganun. At saka quality daw yung meat. Kaya gusto ko siya, kaya tinry ko talaga siya ngayon. Pero eto raw, ang panglaban nitong steak. Hindi lang gravy ang available sauce nito. May house specialty rin silang Thai sauce na ang tawag, Nam Jim Jao. Sa texture niya, sa akin good yung luto. Presentation is good, Instagrammable. Kapag usapang food trip talaga, bida ang mga Pinoy riyan. Kaya hindi na nakapagtatakang maraming pagkain ang nagva-viral sa social media. Naalala nyo ba itong Tornado Thai Slushy? Fried cheesy corn po tayo dyan! Itong fried cheesy corn. Ang tindera ng mga minsang umingay na pagkain yan, ang nasa likod din ng trending ngayon na Thai Steak Street. Si Ann. Thank you, Master! Kasi inisip ko, hindi kasi lahat ng tao kayang pumunta sa Thailand eh. Nag-trip lang kami ng ate ko na pumunta ng Thailand noong time na yon. So sabi ko, ba't di ko kaya itry yung pagkain naman yung Thailand yung dalhin natin? Hindi naman daw laging patok ang negosyo ni Ann. Sa katunayan, ang pagtitinda ng steak, solusyon niya para buhayin ang naluluging pwesto. Kaya ang una po talaga namin nilabas dyan is yung Thai potato fry. Tinry namin siya i-launch dito. Hindi masyado pumatok. Hindi kasi pwede yung tao ang mag-adjust sa negosyo mo eh. Hindi naman pwede, dahil mahina yung tinda, hindi ko muna kayo pasasahurin. Dito na raw pumasok sa isip ni Ann na mag-offer ng mga pagkaing hindi madalas matikman ng mga Pinoy gaya ng steak. Sabi ko, try natin mag-steak. Kahit konting slice pa, yung ma-feel lang nila kung ano ba talaga yung lasa ng steak, ano ba talaga yung steak. Maging si Ann nga raw, lumaking hindi alam ang lasa ng steak. Hindi talaga. Hindi ko alam yung steak. Ang trending steak na yan, dito matitikman sa kilalang Fusion Alley sa Maynila. Magtatawag na po ako maya-maya. Hindi pa man nagbubukas, blockbuster na ang pila. Hindi kasi tulad ng mga mamahaling resto, dito walang reservation. Lahat walk-in. Pila na po, 50 lang po dito. Pagbukas ni Ann ng alas 5 ng hapon, ang mga tao, atak na! Bigyan na lang po kita ng plastic, ma'am. Spicy po yung Thai sauce. Thank you so much po. Siguro yung sa spiciness niya, yun yung nagpa-bring out talaga sa kanya ng flavor. Steak in general, yes, nakatikim na ako for something na minamarket nila sa mga students and sa mga tao na naghahanap ng budget friendly. I think okay naman yung price niya. Pero pag tinanong po kasi tapos mahal na mga steak po, iba po talaga. Pero masarap din po. Ang couple na nga na sina Tony at Nico, magse-celebrate ng kanilang 10th anniversary next week. At ang kanilang date, hindi sa fine dining restaurant, kundi dito sa kalsada para sa abot-kayang steak. Etong simpleng date na to is magiging special na kahit sa street lang kami mag-date. Okay na sa amin yun. Pagka pumunta ka rito, marami kang pagpipilian. Katulad nung steak na kinain namin, napakasarap. Wala naman po mabibigyan, madami naman po to. Sa kasalukuyan daw, nakakaubos si Ann ng nasa 400 pieces na steak at kumikita ng nasa 30,000 pesos kada gabi. Mahirap yung maging maluho ka agad o bumili ka lang bumili. Hindi po. Ikot lang po talaga ng punan. Iniipon ko lang po talaga. Hindi lang daw si Ann ang umaasenso, pati ang kanyang mga tao. Graduating na nga raw ang isang staff niya next year. Mag-1 year na po ako this coming August po. Malaking tulong po siya kasi po nagbabayad po ako ng tuition fee. Wala na raw sasarap pa sa pakiramdam ni Ann na bukod sa binubusog niya ang mga customer sa abot-kayang sarap, nakatutulong pa siya sa iba. Sit back and relax dahil punong-puno ng good vibes ang hatid naming mga kwento. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Isang lalaki, iniwan ang ID sa isang pharmacy
Kung pwede, iwan niya na lang daw muna yung ID niya kasi wala siyang pera. May pa-sherbet na, may pa-dance moves pa. Ang Chris Brown ng Sampaloc, Maynila. You're my number one idol because, you know, you're my best character in the Philippines. Isang working student, pinababa sa jeep. Ang dahilan? Ang baho ng dalawa sa bababa ka na lang. Ang maasim daw niyang paninda. Ako po kasi isang working student na nagtitinda sa school. Isang driver, may sakay na babaeng saksakan ng ganda. Maganda siya, ayun, maputi, matangos silong, cute face. May itsura din po. Ganun. Cute. Alamin kung handang sumaklolo ang ating mga kapuso kung may masaksihan na pambabastos. Kaya kanina pa nila ako sinusundan. Libreng swimming para sa mga chikiting. Hindi naman po importante kung gaano kalaki yung kayang ibigay sa mga bata. Konting pagmamahal sapat na yun. Sa kuha ng CCTV, aakalain mong bibili ng gamot ang lalaki sa isang pharmacy. Pero laking gulat ng pharmacist nang iniwan ng lalaki ang kanyang ID. Kamakailan lang, nag-viral ang video na ito kung saan isang lalaki ang pumasok sa pharmacy. Hindi para bumili ng gamot ha, kundi para magsanla ng ID kapalit ng gamot ng kanyang misis. Ang sahod daw kasi niya, kinabukasan pa. Pero dahil sa isang emergency, kailangan na ng gamot ng kanyang asawa. E napagbigyan kaya siya? Ang lalaki sa video, ang 48 taong gulang na si Moises. Sa munting bahay na ito sa Cavite, nakatira si Moises, kasamang asawang si Jessica. Sapat na raw ito para sa kanila dahil wala silang anak. Driver sa isang kumpanya si Moises, pero dahil sa liit ng sahod, hindi raw sumasapat ang kanyang kita. Ang sinasahod ko lang isang araw, 560. Minsan, sahod namin nadidelay. Dumating sahod namin, pambayad ng utang. Pumapasok ako sa loob ng linggo, 3 beses ako walang baon. Umi-extra si Jessica sa paglilinis ng bahay ng mga kapitbahay kung saan kumikita siya ng nasa 500 piso. Pero ang hindi nila alam, ang dapat sana'y tulong sa pamilya, ang siya pa palang susugat sa kanilang bulsa. Tinawagan po ako. Tapos ang sabi niya sa akin, Kalbo, amuwi ka, nasaan ka? Sabi ko, nandito lang ako, nakadustino sa Molino, Bacoor. And then, umuwi ka saglit. Kasi ang si asawa mo nasa emergency room sa MCI. Si Jessica kasi, nasugatan ng mabagsakan ng bote ang paa. Sa laki raw ng tama, kailangang tahiin ito. Yung time ho nun, may okasyon po kay Ma'am Kai. So sabi niya ho sa akin, kung po pwede, tulungan ko po siya doon. So kumakain kami na time na kukuha ko ng soft drinks para sa akin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Moises at kahit wala ni 5 duling, agad sumugod sa ospital para sa asawa. Habang bumabiyahe ako, umiiyak ako, nag-iisip ako saan ako pambayad. Hanggang makarating ng MCI, pagbaba ko ng sasakyan, patawid ng MCI, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sana ako ng pera. Ngayon, pagkakita ko ulit sa misis ko, pag-upo ko, sabi ko, mahal sa tay ko ng pera. Laking pasasalamat na lang ni Moises na may mga kapitbahay silang tumulong para makalabas agad ng ospital si Jessica. Pero nakalabas man ang ospital, tila pasan pa rin sa kanyang mga kamay ang bigat ng mga gamot ng asawa. Sabi ko, meron mang pharmacy sa labas, makikiusap ako, magmamakaawa po ako. Naiisip ko, lagi ko lang sinasabi habang umakbang ako, palapit sa pharmacy, sana Lord, makautang ako, sana pagbigyan niya po. Hindi na ininda ni Moises ang kahihiyan. Ang tanging nasa isip na lang niya,
makainom ng gamot ang kanyang asawa sa tamang oras. Isinangla ang kanyang ID bilang pangako na babalikan niya ang bayaring 149 pesos pagkasahod. Nagulat naman daw ang pharmacist na si Jim Soriano nang makausap si Moises. Nung pag-prepare ko ng gamot, tapos sinabi niya sa akin na na kung pwede iwan niya na lang daw muna yung ID niya kasi wala siyang pera. Nung una, siyempre nabigla ako nung pagkasabi niya. Alam daw ni Jim ang pakiramdam ng mga taong ito dahil siya mismo naranasan ito. Kaya ang mantra niya sa buhay, pay it forward. Hindi man daw kalakihan ang kinikita ng kanyang butika, hindi siya nagdalawang isip at ibigay ang gamot na kailangan ni Moises. Hindi ko tinanggap yung license niya. Pilit ko binalik sana sa kanya yung license. Pero pilit na niya rin sinabi niya na, hindi sir, iwan ko to kasi malaking tulong yung pagbigay mo sa akin ng gamot. Laking pasasalamat naman ni Moises sa ginawa ni Jim. Tuwan-tuwa po ako kasi nakatulong siya sa akin eh. Hindi ko hindi ko siyang balikan po, ma'am. Dahil ang ginawa niya sa amin, buhay ng misis ko po. Kaya dobleng saya ko. Kaya sabi ko, babayaran ko to. At pagkabalik na nga ng mag-asawa sa butika, hindi nila inakalang may dagdag pang biyaya. Nang i-post kasi ni Jim ang kanilang tagpo, bumuhos din ang tulong mula sa mga tao. Kagaya ng groceries, vitamins at tulong pinansyal. Bilang pasasalamat, muling bibisita ang mag-asawa kay Jim. Hindi para sa ayuda, kundi para maghatid ng munti nilang regalo sa nagsilbi nilang Good Samaritan. Sir, kumusta po? May konting dala lang po kami. Pasasalamat po sa inyo. Ako, salamat ha. Okay lang po. Pasasalamat sa tulong na binigay sa amin. Hindi, okay lang yan. Salamat po. Tulad ng mga gamot, Salamat ang sa'yo. maliit na tulong sa tamang oras at tamang intensyon nakapagbibigay ng lakas at paghilom. Ka-hairstyle na, ka-dance moves pa. Spokening dollar pa raw ang tinderong ito ng sherbet na tinuguri ang Chris Brown ng Sampaloc, Maynila. Patay na ba ang aircon sa Pinas? Sa pagpasok nga ng Marso, iisa ang sigaw ng marami. Mainit! Kaya para sa mga gustong chumilax at malamigan, may frozen panghimagas na dinarayo sa Maynila. Sherbet! Pero ang talaga raw nagpa-cool sa dessert na ito, ang tindero nitong Kung Duma Moves, ala Chris Brown. Popstar yarn. Ang pinipilahang sherbet nga rito sa Fusion Alley sa Maynila, gawa sa buko. Sa halagang 20 hanggang 50 pesos, matitikman mo na ang buko sherbet with free performance pa, ha? Hindi lang daw kasi sherbet ang inaabangan ng mga customer dito, kundi pati na rin ang tindero nitong si Edison. Nakamukhang kamukha lang naman daw ng American singer na si Chris Brown. Naging idol ko po siya simula po nung ang dami po nagsasabi na kawi ko si Chris Brown. Na-curious po ako, kaya inalap po agad yung Chris Brown. Hanggang sa'yo po, nakuha ko yung pinaka dun po sa galaw niya, sa pagganta niya. Katunayan na nga, pati raw dance moves, pareho sila. Kaya naman ang mga customer, sinasayawan na rin niya. Pagkasayaw ko po ganun, pagka in-apply ko po siya sa sarili ko. Pati nga raw pananalita ni Chris Brown, kuhang-kuha niya. Spokening dollar din kasi siya. We, pasample nga. Chris Brown, you're my number one idol because,
You're my best character in the Philippines because you're so talented, like a dance, whatever. I'm sorry. I'm pressure. Kaya mula sa fit check hanggang sa hairstyle, carbon copy ni Chris Brown. Minsan po pag humaba na po siya, ginagawa ko po, ginupitan po para another color na po siya ulit. 10 taong gulang si Edison nang maulila. Kaya sa murang edad, napasabak na siya sa hirap ng buhay. Ang dami ko rin po kasi na-experience sa trabaho din po kasi po nun. Like, naging waiter po ako, naging tagalinis po ako ng computer shop. Sa hirap nga raw ng buhay noon na mag-isa, si Edison halos kumapit na sa patalim. May mga experience po kasi na hindi po niya asahan, like alimbawa po sa mga illegal na mga ginagawa po ganun. Yung time na po kasi po nun talagang walang-wala po ako, talagang hindi ko po alam kung sino po yung lalapitan ko talaga po. Sakto naman daw noon na may naging kaibigan siya mula sa pagbabasketball na may magandang impluwensya sa kanya. Noong time na parang naligaw po siya ng landas, nagalit po ako noon kasi di naman po siya nagalit, concern lang po sa kanya na bakit niya nagawa yung mga ganong bagay. At kalaunan, si Martin daw ang nagtulak kay Edison para pasukin ang pagiging tindero. Nahigalit ko po siya na magtinda noon sa amin dahil nga po yung tita ko nagtitinda po siya ng mga orno, kailangan po ng tao. Kalaunan, kinuha na rin siya ng pamilya ni Mark sa kanilang sherbet business. Chris Brown, Edison, paano ba yan ginagawa? Ilagay po namin yung buko, yung gatas, yung sabaw ng buko, and then haluin po namin siya, mix it, tapos lalagyan po namin siya ng yelo. Pagtapos po nun, maghintay lang po kami ng 1 oras hanggang 1.5 oras. Pero teka, ang hanapin daw si Chris Brown sherbet, parang hindi ganun kadali. Paiba-iba raw kasi siya ng pwesto, na para bang may concert tour. Mostly po kasi nag-start po talaga ako sa Quiapo. Yun po ako talagang unang nakilala po ng mga tao dahil nga po sa pagtitinda ko ng sherbet. Dumating po yung Fusion Alley, like tinry po namin pumeso doon. Ilang buwan lang po, hindi ko na-expect na ganun yung mangyayari, na magbubong po talaga yung ginagawa ko doon. At mas lalo pa nga raw itong bumenta matapos siyang madiskubre bilang Pinoy Chris Brown. O ha? Blockbuster ang pila. Hindi ako makabili haba ng pila. Kakaiba siya kasi tulad niya may nagpe-perform pa sa harap mo. Pero ano nga ba ang say ng mga tao sa kanyang sherbet? Worth it bang pumila? Yung ice po niya is fine po. Sakto lang po yung tamis niya for me. Sarap naman. Ang foreigner na ito, dinayo pa raw siya. It is like Chris Brown. I come all around from Bahrain to meet him. And the sherbet is so cool. Ngayon, kaya niyang makaubos ng 800 cups ng sherbet sa isang araw. Ngayon po kasi syempre po, mas lalo po siyang bumilis, mas lalo po nadagdagan po yung tinitinda ko, ganun. Baga, dati nakakadalawa lang po ako, ngayon nakakatatlo, 4. Ngayong nakakaipon-ipon na si Edison, hindi raw siya nagdalawang isip na ibalik ang tulong sa kaibigang naging malaking parte ng tagumpay niya. Kagaya po ng birthday ng anak ko, inubos po ako sa panganda nun. Sakto na may sobra po siya, pinahiram niya po ako nun. Thank you kasi kung di rin naman dahil sa'yo, pre, di ba? Wala ako dito, wala rin naman ako, di ako makapagtinda ng sherbet, hindi ako makikilala ng tao. Papasalamat ako sa'yo kasi isa ka sa naging kaibigan ko, di ba? Kalakip na ng init ang mga pagkaing pampalamig. Katulad ng sherbet na ito na hindi lang pampaginhawa ng pakiramdam, may kasama pang pampasaya. Patunay na basta may diskarte and a little creativity, you will go a long, long way. Ayaw nyo ba ng mabaho? Paano kung ang makasakay nyo, maasim ang amoy ng dalang paninda? Pabababain nyo ba o titiisin na lang? Hello mga ate kuya, ngayong araw nga po pala ikakwento ko sa inyo bakit ako pinababa sa jeep. Sa viral post na ito ng isang working student, kanyang ikinwento ang kahihiyang dinanas ng pababain ng driver ng isang pampasaherong jeepney. Kaya bakit kuya, estudyante? Kwento niya, sumakay siya sa jeep, bit-bit ang panindang lumpia at ang sausawan nitong suka. Ay, iho! Ang baho ng dala mo sa bababa ka na lang.
nang biglang komprontahin ng driver dahil sa umunoy nangangamoy na suka. Malapit na lang po ako, tay. Pasensya na. Bumaba ka kasi nababawan yung ibang pasahero ko eh. Kaya ang estudyante, walang nagawa kundi bumaba at nag-tricycle na lang. Pinababa nga po pala ako sa jeep dahil nga po sa dala kong suka. Ako po kasi isang working student na nagtitinda sa school. Para malaman ang pulso ng bayan ukol sa issue, ang parehong insidente, muli nating gagawin sa parehong lugar sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kasama ang mga kinasabwat nating tsuper at kunwari working student. Harap, wala pa. Nang dumami na ang mga pasahero, isinagawa na ang eksperimento. Ay pate, hindi po pwede yung may suka ka, mababahuan yung mga pasaheros ko. Pasensya ka na, baka ireklamo kami ng mga pasaheros, bumaba ka na lang muna. Ang mga pasahero sa jeep, napatingin na lang sa eksena. Dito lang naman po. Kahit na. Wala sa kanila ang direktang nangialam, pero nang ibinahagi nila ang kanilang saloobin bilang mga pasahero, naawa ko sa nagtitinda. Nagtatrabaho lang naman sila ng marangal. Hayaan lang natin sila maghanap buhay. Baka gusto nyo daw bumili ng lumpia. samantala, ang working student sa viral video, aming sinadya. Si Nathaniel. Lumpia po talaga yung pinili kong itinda. Kasi nga po, nung bata po kami, hindi po namin matry tumikim ng lumpia po. And then kadalasan po, kapag sa handaan po, pinagdadamutan po kami ng ibang tao. Kapag pupunta po kami sa mga handaan. And kasi naman po, di naman daw po kami invited. Suka po kayo? Maaga raw namulat sa pagbabanat ng buto si Nathaniel. Dahil ang kanilang pamilya, sapat lang ang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Naisip ko po talaga na magtinda po ng lumpia po. Kasi po, ito lang po yung source of income po namin para po matuloy ko po yung pag-aaral ko. Bagamat abala sa kanyang pagtitinda, hindi naman daw pinababayaan ni Nathaniel ang kanyang pag-aaral. Bit-bit ang pangarap niyang makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Hindi ko po talaga ikakaya hanggat kailangan po ng pamilya po namin. Ang nanay raw ni Nathaniel ang katuwang niya sa pagluluto ng lumpia. Special recipe raw ito ng ina. Pag nagluluto po siya, talagang pinupunasan ko po yung likod niya kasi sobrang lakas po ng tagas ng pawis niyan. Hindi po tumatagas sa mukha, sa likod. Si mama na po yung nadadatnan ko dito sa may sa bahay para po mag-ice po ng paninda ko. And then ako naman po ngayon, mag-prepare na para pumasok. Pero tila ba nangasim ang tadhana para kay Nathaniel nang ang ina magkaroon ng karamdaman. Goiter na ako, may sakit na ako talaga sa thyroid. Nagagamot ako 2021, na-diagnose ako ng cancer niya. Ang inaasahan daw ni Hazel sa gitna ng mga pagsubok, si Nathaniel. Kahit may sakit ako, may cancer ako, hindi ko masyadong naiinda. Kung wala akong sakit, sana na ipoprovide ko yung mga kailangan nila ganun. Hindi nila kailangan na magtinda, ganun. Na dapat ako ang gumagawa ng mga ganong bagay. Hindi ka Sa gitna ng aming interview, si Nathaniel bigla na lang tumalikod at humagulgol. Thankful po ako kasi yung nanay po namin kahit may sakit po siya. Napakita niya po na suportado po siya sa mga gusto po namin gawin sa buhay. Po, hindi naman po perfect yung nanay namin pero mahal na mahal po namin nanay namin kasi nga po lagi siya nandyan para gabayan po kami sa mga ginagawa namin. Kaya pangako niya sa ina, magsisikap sa pag-aaral at pagtitinda. Lumpia po, bakit gusto niya bumili? Sa eskwelahan, hanap daw siya ng mga kapwa estudyanteng kumakalamang tiyan. Ang kanya raw panindang lumpia, bukod sa abot kaya, masarap pa ang timpla. Yung laman niya, sobrang sarap. Sobrang sipag niya.
meron siyang passion para makatapos ng pag-aaral. Alam naman niya po niya sa sarili niya na yung ginagawa niya para sa sarili niya and para sa future niya po and para sa pamilya nila. Ang ganitong suporta, nakuha rin daw niya mula sa mga taong hindi kilala. Nang mag-viral kasi ang post niya matapos pababain ng jeep, bumuhos din ang suporta ng mga netizen. I pray for your success. You will win someday. Laban lang, kuya. At sa bawat tulong na natanggap niya, sinusuklian niya rin naman ng pamamahagi ng paninda sa iba. Thank you. Para-paras lang naman po kaming tao, nahihirapan po. Siguro mas lagi po nating piliing magpakabuti or maging mabuti po sa kapwa natin. Kasi hindi po natin alam kung ano pinagdaraanan ng tao na yon. Sa buhay, talagang matirang matibay. Tulad na lang ni Nathaniel na sa kabila ng mga pinagdaanan, susuka pero hindi susuko. Lagi lang po talagang sikap tsaka pagtsatsaga lang po talaga yung kailangan natin. Dahil hindi naman po habang buhay, nandito po kami sa sitwasyon na to. Darating po yung araw na kami naman siguro yung magiging masaya, magiging maluwag po yung pamumuhay namin. Organic encounter ba kanyo? Ang jeepney driver na ito, tila ba nahanap ang kanyang destiny sa kanyang pasahero? Beep, beep, beep! Sigaw ng jeep! Parang ang walang preno ang mga netizen sa pagsali sa online trend na ito. Nakapag-TikTok na ba ang lahat? Kung usapang viral jeep din lang naman, hindi rin pahuli ang organic encounter ng dalawang Gen Z students na ito na nagsimula raw sa jeep. Look! Mga video! Mag-upload yan! Unang beses na makita ko siya, maganda siya. Ayun, maputi, matangos silong, cute face. Palangiti po siya, bumiskis, ayun, medyo kalog. Mabait po siya, tas bata po tignan, parang 18 lang, ganon. Tapos, may itsura din po, ganon. Cute. Ang Gen Z chuper na nasa video, walang iba kundi ang 21 anyos na si Aldrin mula sa Fairview, Quezon City. Hindi po nakakontento na nasa bahay lang ganun. Gusto ko lagi may ginagawa. Pag uwi ko ng class, ayun, umuwi ako para kunin yung jeep, tapos babiyahe na po. Ayun. Wala pa akong time na sinasayang para hindi magbiyahe. Sa araw-araw ko po ng pagbabiyahe, nagbaboundary po ako ng 500. Lumaki raw si Aldrin sa poder ng kanyang lolo at lola. Sa katunayan, naipamana na nga raw ni Lolo June ang kanyang minamanehong jeep sa kanyang apo. Basta nagsama-sama sa akin lagi, yung tinuturuan ko, pinakuha ko ng lisensya, yung marunong na. Siya na pinamaneho kasi nag-resign na din ako sa pag-drive ng nag-69 na ako. Ay, 3 generation na kaming driver. Nakatutulong na sa pamilya, napag-aral pa niya ang sarili niya sa pamamasada. Malambing siya, makulit. Minsan nga, yumayakap yan sa akin eh. Mabait na bata yan. At bilang isang Gen Z driver, ang regalo ng lolo niya na jeep, kanyang in-upgrade pa. Naisipan ko po na magpakabit ng sound system dito sa jeep. Kasi ito yung monitor. Ang pamamasada sa kalsada, ginagawa niya rin ng content online. Noon pa po gusto ko na rin mag-video-video ng gano'n. Naunahan lang ako ng hiya. Pinilit lang po ng mga tropa o gano'n. Parang video-video lang na normal. Tapos pinost ko lang na Ayun po, nagulat po, nag-viral siya na gano'n. At isang araw na nga, habang nagmamaneho siya sa daan, may nakita siyang babaeng saksakan ng ganda. Nauna na rin niyang napuna noon sa mga live niya. Ayun po, yung sa live, ayun, nagko-comment lang po sila, ayun. Ang babaeng pasahero, sa harap pa nga raw umupo. Ayun po, parang napangiti, gano'n. Kasi parang kanina nasa live lang kami, gano'n. Tapos ayun, nagkita na po kami sa jeep, naging pasahero ko po. Nakita ko lang po siya sa TikTok, naka-live po siya that time. Tapos, nagko-comment lang po kami, ganon. Tapos, yun nga daw po, sabi ng friend ko, bumabiyahe daw po siya. Kaya nang i-post ni Aldrin ang kanilang tagpo, todo ship o pare sa isa't isa ang mga netizen sa organic encounter nila sa jeep.
na parang asawa na hindi na nagpapaupo sa harap kasi sila lang dapat doon. Dati pasahero lang. In future, GF na no? Ang dalawa, may special announcement daw na dito lang sa Good News ire-reveal. Ito na kaya ang inaabangang hard launch ng kanilang mga taga-subaybay? Sa mga nag-ship sa amin, wag na po kasi may kanya-kanya na po kaming relationship para iwas na din po away kasi di naman kayo manunuyo. Yun lang. Okay lang naman po na i-ship sa isa't isa pero nire-respeto naman po namin yung relationship namin ngayon. Thank you na lang po sa mga nag-ship sa amin. Ganun. Netizens, para na! Ang kanila palang mga puso, pinana na ni Cupido. Pero sa magkaibang tao. Si Aldrin sa girlfriend na si Sam at si Daisy sa boyfriend niyang si Lay. Dati na nga rin daw pasahero ni Aldrin si Sam. Nakita ko po IG niya, onti lang po yung following. So sinabi ko, dito ko na lang siya ipa-follow. Tapos ayun po, days after, nag-follow back po. Ang love story naman ni na Daisy at Lay nagsimula rin sa pag-follow sa social media. Sabi ng kaibigan ko po, may magpa-follow daw po sa akin mamaya sa IG. Baka mapansin. Napansin naman. Imbis na nga raw na i-ship sina Daisy at Aldrin, bakit hindi mag-double date na lang? Kaya't sagot na ng Good News ang date nyo sa park. Ang paganda na po. Okay. Isang romantic dinner by the pool ang nakahanda. Para sa double date ni na Aldrin at Sam kasama sina Daisy at Lay. Marami tayong nakikilala sa bawat paglalakbay. Kaya sumabay lang sa ikot ng gulong ng buhay. Dahil ang bawat taong dumaraan, nag-iiwan ng bakas sa ating buhay. Happy Women's Month sa ating mga kababaihan! Tuwing Marso, ipinagdiriwang natin ang ambag at pakikibaka ng mga kababaihan, pati na ang patuloy na pakikipaglaban nila para sa kanilang mga karapatan. Pero ang tanong, nakalaya na nga ba ang mga babae sa diskriminasyon? And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Nito lang nakaraang mga araw, sentro ng usap-usapan ang naging pahayag ng isang mambabatas sa kanilang sesyon sa Kamara. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Ang ginamit kasing analogy o paghahambing ng kongresista, umani ng pambabatikos mula sa mga tao at kilalang celebrities dahil isa umano itong klase ng pambabastos. Sa Pilipinas, ang Republic Act 11313, Safe Space Act o Bawal ang Bastos Law ay pumoprotekta sa mga individual mula sa lahat ng gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar. Dapat we should treat everyone, each other, be it male, female, or members ng LGBTQIA+ community as equals. Walang mas may lamang, walang mas may control over the other, walang mas may dominant na gender. Lahat tayo pantay-pantay. Maging ang punong lungsod ng Quezon City, naglabas ng public statement at nanawagan sa kongresista na mag-public apology. Sa pagdiriwang ng Women's Month, ito ang ginawa naming hugot sa aming social experiment, kung saan ang layunin, alamin kung handang sumaklolo ang ating mga kapuso kung may masaksihan na pambabastos. Kasama ang kasabot na si Camille, sina Pao at MC Neil. Ano ba, kuya? May magpakabayani kaya sa ating eksperimento? Ang eksena, una naming isinagawa sa isang footbridge sa Commonwealth, Quezon City. Tama naman. Kuya. Sama ka na sa amin. Kuya, nang babastos po kayo, kuya. Convincing! Dahil ang mga tao sa paligid, napapatingin na sa komosyong nagaganap. Pangalan mo? Hindi po, kuya. Kuya. Ganda mo naman.
Kuya! Kuya, hindi ko naman kayo kuya. Sa gitna ng ganap, itong isang lalaki pumagitna na sa eksena. Kuya, kanina pa nila ako sinusundan. Hanggang sa Kinusundan po nila ako, kuya. isa pang lalaki ang nakisali sa eksena at inilayo ang ating kasabot na babae. Sila po. Sila pong dalawa. Sige, sumakay ka na anak, sumakay ka na. Sumakay ka na. Ayaw po. Sumakay ka na muna dyan anak. Salamat mga kuya ha. Eto na ang aming camera. Sumakay ka na. Good afternoon. GMA po kami. Thank you po, tay. Ano kayang nag-udyok sa kanila para tulungan ang binabastos na babae? Bilang magulang, yung binabastos na babae, kahit hindi ko anak, masakit para sa akin. Para safe lang yung babae, pasasakayin ko. Sige, sumakay ka na anak, sumakay ka na. Sumakay ka na. Parang nagsasalita lang siya na binabastos siya. Kaya, parang gusto ko naman ilayo-ilayo yung lalaki para hindi siya mabastos. Hindi mo binabastos yung mga babae si dad, ginagalang ko. Ang eksperimento, inilipat naman namin sa isang terminal sa Quezon City Circle. At ang aming nadatnan, itong sinanay na nag-aabang ng masasakyan. Hindi ko Kuya, doon nga kayo. Nambabastos kayo. Hindi ka lang pinabastos. Tatanong ako. Kuya, kung nang-trip kayo, doon Kita niyo doon? O kaya doon? Si nanay, iritable at halatang hindi na komportable sa nagaganap na komosyon. Di ba kayo nakakaintindi? Kuya, nambibidyo ka ba? Si nanay, umentra na. Ayaw is ayaw. Ano ba, kuya? Alam mo ba yung ayaw? Nakakaintindi ka naman, di ba? Kanina pa kayo Hanggang itong ale, hindi na nakapagtimpi pa at tumawag ng saklolo sa iba. Dito na namin ni-reveal na ang komisyong nagaganap ay isang eksperimento lang. Ayoko yung pinipilit siya or whatever na yung ayaw na ibigay yung number Panapastanganan na isang babae yan Siyempre galit anak dahil may anak akong babae, may mga dalagita akong apo, may babae rin ako Ayaw is ayaw. Salamat po nanay ha sa inyong pagmamalasakit. Human instinct yon na kailangan we protect each other. Human instinct din natin na tumulong. Samantala, naglabas na rin ng saloobin ang aktres na si Ann Curtis sa isyong kanyang kinasangkutan na aminadong nagulat at nasaktan sa nangyari. Habang ang kongresista naman nanghingi na rin ng paumanhin sa mga na-offend daw sa kanyang naging pahayag. Ngunit nanindigang hindi raw ito ang kanyang intensyon. Kuya, hindi ko naman kayo kuya. Kung makaranas naman ng pambabastos sa mga pampublikong lugar, ano nga ba ang pwedeng gawin? Keep yourself safe always. Safety is always the priority. Kung sa tingin natin parang meron nang nanghaharas sa atin, be it verbally or non-verbally, then make sure na sumigaw ka agad or catch the attention ng kung sino man ang mga nandun sa paligid para maiwasan natin ang any form of harm or danger. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa naturang Safe Spaces Act, maaring magmulta ng 5,000 hanggang 10,000 piso. Kinusundan po nila ako, kuya. Sa huli, kung hinahangad natin na magkaroon ng ligtas na komunidad, Ayaw is ayaw. mahalagang magbigay ng respeto sa ating kapwa. Walang birthday party, wala ring caroling, pero ang mga batang ito ay nagtitipon sa isang bahay para makiswimming. Kamakailan lang, nag-viral ang video na ito kung saan ang mga bata nagkumpulan sa isang gate. Pero hindi para mangaroling ha.
Ready na kayong mag-swimming? Ang mga bata kasing ito, makikiswimming? Ano nga ba ang meron sa bahay na ito sa Tarlac? Na nagmistulang public resort? Ang may-ari ng bahay sa viral video, si Era. Mula sa labas, agaw pansin ang ganda ng kanyang bahay. Pero bago raw niya ito na ipatayo, dugot pawis ang kanyang isinakripisyo. Yung tatay ko nagtrabaho bilang construction worker. Yung nanay ko wala naman din siyang trabaho noon. Bata pa lang ako, marunong na akong magnegosyo. Like, naglalako ako ng ice candy at gumagawa kami ng yaman ng nanay ko para makatulong din sa kanila. Nang tumanda, pinasok niya ang iba't ibang paraan para kumita. Mula sa pagiging call center agent, hanggang sa pagsali-sali sa mga beauty pageant. Sa mga kaibigan, nakikitira ako, nakikikain ako kasi wala akong pera doon. Kaya naman, nang magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa Hong Kong bilang isang entertainer, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ang mahirap doon, kakalapag ko lang doon sa bansang yon, pinapaalis na ako, pinapalayas ako. Part ng LGBT, like, meron kasi silang bansa na pag pinuntahan mo na parang, sa amin to, hindi ka pwedeng pumunta dito. Nang pumutok ang pandemya, napilitan ding umuwi ng bansa si Era. Galing ako ng ibang bansa, meron pa akong savings noon. Nung naubos na yon, doon na kami nagsimulang, yun nga, mag-ukay-ukay. Nagsimula siyang dumiskarte muli sa Pilipinas. Ang natitira niyang 20,000 piso, ipinangnegosyo niya ng damit. Dinideliver namin, mag-business ng online at 20 pesos lang yung kinikita ko noon. Sabi ko nga dun sa asawa ko noon, maliit man yung kita natin, darating yung araw, pag pinagsama mo yan, lalaki at makikita natin yung bungang pinaghirapan natin. Nang makaipon muli, dito na raw unti-unting nagbago ang buhay ni Era. Lumago ng lumago, nanganak ng nanganak. Ngayon, nadagdagan ang negosyo niya ng beauty product at beauty clinic, samgyupsalan, grocery store, at iba pang restaurant. At dahil sa ilang taon niyang pagsusumikap, nabigyan na niya ng bahay ang pamilya. Pati ang sarili niyang dream house na ipagawa na. May laking 800 square meters at taas na 2 palapag with swimming pool pa, ha? Sobrang blessed po. Napakasaya po. Kasi hindi naman po ganito yung buhay ko dati, pero nakuha ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang noon. Sa daming araw ng blessing ni Era, isa na lang daw ang mahihiling niya. Sino ba naman hindi nangarap gustong maging ina? Kasi gusto ko rin naman ding magkaroon ng sariling pamilya. Yung masaya lang kami, ganun, magkaroon ako ng sariling anak. Ang kagustuhang magkaanak ang nag-udyok daw kay Era para maging malapit sa mga bata sa kanilang lugar. Tulad na lang ng 8 taong gulang na si Jericho de la Cruz. Madam Era, nakita po ako sa labas. Hinintay ko yung mga kasama ko. Wala po akong pera. Nang makita sa labas ng kanyang tindahan, pinatuloy ni Era ang bata at binigyan pa ng tsokolate. Thank you po, Madam Era. Tinulungan mo ako. Bukod dun sa chocolate, ano pa binigay sa'yo ni Ma'am Era? Madaming grocery po. Tapos? Mga ulam. Ano to, binasa natin kanina. Maging sa pag-aaral ni Jericho, handa rin siyang umagapay. Isa pa sa minsang nakapasok sa bahay ni na Era, si Sky, na manghang-mangharaw nang makita ang kanyang swimming pool. Ang hindi raw inasahan ni Era, matapos ang tagpong yon, nitong nakaraang buwan, bigla na lang daw may nagtipon-tipon ng mga bata sa harap ng kanyang gate. Kaya si Era, kinausap sila sa CCTV. Ready na kayong mag-swimming? Hanggang sa pinagbuksan niya ang mga ito ng gate.
Mami, pwede mag-swimming! Mami, pwede mag-swimming! After school, pupunta na sila dito. Tapos or sometimes naman na pag may free time sila, ayan pupunta na hanggang gabi na. Ang ipinunta raw talaga ng mga bata sa kanyang bahay ay walang iba kundi ang swimming pool. Hindi naman po importante kung gaano kalaki yung kayang ibigay sa mga bata kasi napakasimple lang. Minsan ang kailangan lang po nila is oras, pakikinggan mo lang sila, at konting pagmamahal sapat na yon. Sinisigurado naman daw ni Era na nagpapaalam ang mga bata sa kanilang mga magulang. At tinitiyak niya ring nababantayan sila sa kanilang paglangoy. At ngayong araw na nga, ang mga bata narito na naman sa harap ng CCTV ni Era. Sobrang saya po kasi ang dami nila, nakikita ko na ang dami nilang dapat gawin pero mas pinili nilang pumunta dito. Hello? Daramdaman niyo ko? Maya-maya pa. Buksan na yan! Pero ang hindi niya alam, may sorpresang nakaabang. Bit-bit nila ang bulaklak at chocolate para kay Era. Araw-araw na nanalangin ako kay Lord. Sabi ko kahit 2 anak lang. Tapos binigyan niya ako ng isang grupong batang makukulit. Pagmamahal at pagbibigayan! Diba? Sabi ko, Lord, kung ito po yung will mo at ito po yung gusto mo, yayakapin ko po ng buo. At syempre, ang pinakahihintay ng mga bata, ang pagligo sa pool. Sa mga ngiti, hiyawan, at lundagan ng mga batang ito, inspirasyon ang dala sa mga tulad ni Era. Patunay na ang pagiging isang ina wala sa dugo, kundi nasa kabutihan ng iyong puso. Good vibes all the way! Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.